Lalong tumindi ang digmaang kinasasangkutan ng Iran nitong Linggo ng gabi. Tara, simulan na. Alex, nag-target ang Hezbollah sa mga Israeli sa kabila ng hangganan kasunod ng isang airstrike ng Israel sa Dahieh na lugar ng Beirut. Pagkatapos doon, nakialam na ang Iran bilang ganti sa mga pag-atake sa Beirut at nagpakawala ng kabuuang 24 na ballistic missiles papunta sa estado ng Israel. Nakialam din ang mga Houthi, tinarget ang Israel ng maaga noong Lunes ng umaga. Nagkaroon ng kontra-atake ang Israel kabilang ang pag-atake sa mga base militar, isang truck-based na missile launcher at isang pabrika ng petrochemical sa Iran. Ayon sa ulat, gumagawa ang lugar ng ballistic missile na materyales. Sinikap nilang bawasan ang tensyon. Hiniling ni Pangulong Trump na umatras at huminto ang magkabilang panig. At sa ngayon, muli tayong may marupok na tigil putukan. Tuloy-tuloy ang pagpapaputok ng mga Houthi sa Israel. Pag-uusapan natin yan mamaya, pero sobrang abala dito nitong mga nakaraang oras. Mga 12 oras lahat-lahat. Tama. Alam mo, noong Hunyo, mahigit isang taon na ang nakalipas, nagkaroon tayo ng 12 araw na digmaan. At parang kagabi o linggo ng gabi, Lunes, nagkaroon tayo ng 12 oras na digmaan kung saan pakiramdam natin ay pwede tayong bumalik sa isang malaking paglala ng sitwasyon. Ito ang unang beses mula nang ideklara ni Pangulong Trump ang tigil putukan na nagpaputok ang Iran ng ballistic missile sa Israel. Malinaw na paglala ito. Nagpaputok sila ng 24 na ballistic missile sa Israel, kabilang na sa Haifa at sa Tel Aviv metropolitan area. At pagkatapos, sa unang pagkakataon mula nang magkaroon ng tigil putukan, gumanti ang Israel sa loob mismo ng Iran. Tulad ng sabi mo, may tinamaan sa pasilidad na petrochemical na patunay na kaya ng Israel tamaan ang mga energy facility. Nabanggit mo rin na may kinalaman din ito posibleng sa paggawa ng ballistic missile. Posibleng ito ang isa sa mga pabrika ng Iran na gumagawa ng gasolina o solid-state fuel para sa ballistic missile. May mga ulat ng mga targeted na asasinasyon ng mga pinuno ng IRGC at pati na rin ng mga sistema ng depensa ng missile. Aling mga lalaki? Pinaniniwalaan na ilan sa mga ito ay maaring mga Chinese na air defense system na naihatid pagkatapos ng tigil putukan. Matindi ang pag-atake ng Israel na hindi kasama ang Estados Unidos, kaya ipinapakita ng Iran na hindi ito susunod sa Amerika. Nagpapaputok na ito sa 8 bansa mula nang ideklara ni Pangulong Trump ang tigil putukan. Hindi pinansin ng Israel ang babala ni Pangulong Trump at iginiit ang pagtatanggol sa kanilang soberanya. At handa itong umatake sa loob mismo ng Iran sa mga estratehikong target kahit hindi mismo magbigay ng pahintulot si Trump. At kahit hindi magbigay ng tulong ang US sa mga pagsisikap na yon, kahit hindi payagan ni Trump. Gusto kong talakayin kung bakit ito nangyari ngayon. Inatake ng Israel ang Dahieh sa Beirut, pero halos araw-araw ding may atake ang Hezbollah sa hilagang Israel nitong mga linggo. Gumaganti rin ang Israel. Ano ang espesyal sa Dahieh kaya nagbanta ang Iran? Sinabi nila sa Israeli at sa amin, tumingin kayo sa langit para makita ang paparating. Pagkatapos, umatake ang Iran. Ano ang espesyal sa Dahieh para sa kanila? Sa totoo lang, pinagsama-sama at itinayo nilang Dawa bilang sentro ng kanilang utos at kontrol sa Hezbollah. At ang nakikita natin ay hinihingi ng Iran kay Trump sa mga usapang tigil putukan na dapat tumigil ang gyera ng Israel at Hezbollah bilang bahagi ng mas malawak na tigil putukan. At iyon ay pagtatangkang mapanatili ito. Gustong Iran na ang pinaka-nasa unahan at pinakamalakas nitong proxy ang Hezbollah ay mabuhay at manatiling direktang banta sa Israel. Kaya hinihiling nila kay Trump na pigilan ang Israel at huwag hayaang atakihin ng Israel ang Hezbollah sa kanilang bagong punong tanggapan. Kaya ito ang mga nangyayari. At ang nakita mo bilang resulta nito, lalo na sa nakaraang 24 na oras, ay lumitaw si Ambassador Yechiel Lider. At siguro pwede nating ipakita ang post na ito sa X, kung saan sinusubukan niyang ihiwalay ang Hezbollah, ang Israel-Hezbollah na labanan, mula sa US-Iran na labanan, kahit na talagang magkaugnay naman sila, di ba? Kasi ang Hezbollah, gusto mo man o hindi, ay isang proxy ng Iran.
At ang nakita mo talaga dito at kailangan pa nating umatras at tingnan ang mas malawak na larawan bago pa nangyari ang mga pag-atake sa pagitan ng Hezbollah at Israel bilang paunang pangyayari. Pero ano nga ba ang nangyari mula nang ideklara ni Pangulong Trump ang tigil putukan? Kung susuriin mo ang 6 na linggong yon, ano ang nakita natin? Nakita natin na binugbog ng Israel at Estados Unidos ang Iran. Tinanggal pa ang pinakamataas na lider at mga opisyal ng IRGC. Tinarget nila ang depensa laban sa misil, ang depensa sa himpapawid. Tinarget nila ang paggawa ng misil. Tinarget nila lahat ng pangunahing pasilidad nuklear. Nagpapakawala ang Iran ng ballistic missile sa buong gitnang silangan sa 11 bansa. Marami rito ay tumama sa Israel, pero hindi lahat. Sa tingin ko, mas maraming misil ang ipinadala sa United Arab Emirates at ibang bansa kaysa Israel. Ipinakita ng mga kaalyado na kaya nilang tiisin ang mga atake ng Iran. Ngunit talagang binubugbog ang Iran. Kaya sa pagtatapos ng 6 na linggo na yon, kung huhusgahan mo ang labanan sa mismong oras na yon, masasabi mong tiyak na, alam mo, talo ang Iran dito. Kahit na maraming pagsusuri ang nagsasabing maaga nagtapos ang Estados Unidos at Israel at kaya pa sana nilang ipagpatuloy at itulak palalo ang Iran. Idiniklara ang tigil putukan pagkalipas ng 6 na linggo, gaya ng gusto ni Trump. Nandun pa rin ang rehimen. Gusto ni Trump makita kung sino yon, sino ang kausap niya, at gaano kadesperado ang rehimeng yon na tapusin ang labanan. Kung handa ba silang isuko ang kanilang ambisyong nuclear. Kung handa ba silang buksan ang kipot ng Hormuz kapalit ng permanenteng pagtatapos ng labanan. Posibleng may pera para sa muling pag-ayos ng nasira. Pero ano ang nakita natin mula nang ideklara ni Trump ang tigil putukan? Sinusubukan ng Iran na bawiin ang kanilang posisyon sa labanan. Kaya alam mo, nung panahon ng digmaan, talo ang Iran. Sa panahong ito ng negosasyon, talagang ipinapakita ng Iran kay Pangulong Trump na handa itong paglaruan siya. Patuloy silang sumusulong, patuloy din silang umaatras. Alam mo, nagpapakita sila ng parang kagustuhan na buksan ng mga kipot pero hindi naman nila ginagawa. Pagkatapos, nagpapaputok sila sa mga barkong nasa Gulpong Persiko at dumaraan sa kipot ng Hormuz. Mapapapansin mo, mas mahaba na ngayon ang panahon mula nang ideklara ang tigil putukan kaysa noong mismong labanan. Sinusubukan ng mga Iranian na gawing tanga si Trump sa negosasyon. Kakaiba ito dahil ilang beses nang sinabi ng Pangulo at napag-usapan sa programang ito na inamin ni Trump na hindi pa nananalo ang mga Iranian sa digmaan at hindi pa rin natatalo sa negosasyon. Sinusubukan nilang talunin siya sa negosasyon na ito. Kaya ang nangyayari kamakailan ay talagang sinusubukan nilang ipahiya ang Pangulo, sa tingin ko. At paano nila ginagawa yon? Una, alam mo na, sa pamamagitan ng unti-unting pagtaas ng tensyon, sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga barko na makadaan sa kipot ng Hormuz, sinusubukan ang blockade ng US, pagpapadala ng barkong Iranian papunta sa Kard Island, na pagkatapos ay pinahinto ng US Navy ang barkong iyon. Okay? At bilang ganti doon, nagpaputok ang Iran sa Bahrain sa mga pasilidad ng langis sa Bahrain at nagpaputok din sila sa Kuwait National Airport. Gamit ang drone, tinamaan nila yon. Nagdulot ng malaking pinsala sa terminal at ikinasawi ng isang tao. At kasabay nito, ang ginagawa nila ay itinutulak ang kanilang proxy, ang pangunahing proxy nila na si Hezbollah, na patuloy na magpalala ng tensyon laban sa Israel. At pinipipilit ang Israel sa isang sitwasyon kung saan hindi lang ito gaganti, kundi palalalain pa ang pagganti nito dahil nagbago na ang doktrina ng Israel. Sabi nila hindi na kami basta gantihan. Pag nagpaputok kayo, 10 balik sa inyo. Kaya ang nangyayari, ginagamit nila ang mga pag-atake ng Hezbollah sa Israel para hilahin ang Israel sa mas matinding pagganti. Sinasabi nila sa Iran na kapag inatake nyo ang Dawiya na punong tanggapan ng Hezbollah, aatakehin din namin kayo. At syempre, hindi matitiis ng Israel ang isang direktang pag-atake mula sa teritoryo ng Iran. Kaya gumaganti ang Israel. Samantala, sinasabi ni Trump sa mga Iranian na tumigil. Sinasabihan din nila ang mga Israeli na tumigil. Nagmamagitan sila para sa kasunduan ng normalisasyon o hindi pagsalakay sa Israel at Lebanon, anuman ang tawag dito ngayon. Alam mo, sinasabi lang ni Trump sa lahat na tumigil. Pero ang mga kagustuhan ni Trump dito ay hindi naman talaga tumutugma sa realidad ng mga kasali sa mas malaking labanan. O hindi ko alam ang sinasabi ni Trump sa pribado,
Pero malinaw na sa publiko, sinabihan niya Iran at Israel kahapon na itigil agad ang pagpapaputok. Ipinahayag niya ang dismaya sa pag-atake ng Israel sa Beirut. Panuurin ang clip na ito. Kausap ko lang sa telepono si Pangulong Trump na nakatutok sa mga kaganapan sa rehiyon. Tinanong niya kung ano ang ipapayo ko sa Iran. Nakapapaputok na kayo ng missile, tama na yon. Bumalik kayo sa negosasyon at gumawa ng kasunduan. Tinanong ko siya tungkol sa unang pag-atake ng IDF kanina. Sabi niya hindi yon kinordina sa Estados Unidos. Tinanong ko siya tungkol sa reaksyon niya sa pag-atake ng Israel sa Hezbollah sa Beirut. Sabi ni Pangulong Trump, hindi ako natutuwa rito. Kahit ganun, Alex, hindi sinabi ni Trump kay Netanyahu na huwag atakihin ng Iran. Makikita natin ito sa clip mamaya. Pero sinabi niya na gusto niyang tumigil agad ang magkabilang panig sa lalong madaling panahon. Tingnan natin ito. Nagkaroon kami ng napakagandang usapan pagkatapos ay inatake siya at gumanti. Hindi ko siya masisiron, nagkasundo sila sa tulong ko na tumigil. At nasa huling yugto na tayo ng isang magiging napakagandang kasunduan na hindi kailanman papayagan sa kahit anong paraan, anyo o forma ang mga sandatang nuklear, Ate BP. Agad na magbubukas ang kipot matapos ang konfirma na maaring mangyari sa loob ng 2 to 3 araw. May balitang lumabas na sinabi raw ni Pangulong Trump kay punong ministro Netanyahu na huwag atakihin ang Iran. May ilang clip tayo ng Pangulo na hindi direktang sinabi kay Netanyahu na atakihin ang Iran. Ngunit makalipas lang ng ilang oras, sinabi niyang tumigil na. Tama, sa tingin ko ang nakikita mo dito ay kung paano nilalaro ang digmaan na ito sa media at sa mga post, sa Truth Social at sa X, alam mo, mula sa lahat ng panig. At paano ba talaga ito nangyayari sa likod ng mga saradong pinto, diplomatikong usapan? At mayroon tayong lahat ng palatandaan na kahit na hindi talaga gusto ni Trump na umatake ang Israel sa Dawiya at sa Beirut na. Ipinaliwanag ni Netanyahu ng malinaw kay Pangulong na hindi nila maaring hayaan na magpatuloy ang mga paglala mula sa Hezbollah nang hindi tinatamaan ang punong tanggapan ng Hezbollah sa Dahiya. Ipinapaliwanag din na mas malaki ang tsansang magkaroon ng tunay na kasunduan sa normalisasyon sa Lebanon kapag napapahina ang kakayahan ng Hezbollah. At ganun din sa mga pag-atake laban sa Iran. Malinaw na mas gugustuhin sana ni Pangulong Trump kung tinanggap na lang ng Israel ang mga pag-ataking yon. Pero nauunawaan ng Israel na kapag hinayaan mong umatake ang Hezbollah nang hindi gumaganti, ang ginagawa mo ay lumili ka ng bagong realidad kung saan naiintindihan nilang maaari silang magpatuloy sa pag-atake nang hindi napaparusahan. At ganoon din sa Iran. Kaya ipinaliwanag ni Netanyahu na hindi nila maaring payagan na may 24 na ballistic missiles na paputukin sa teritoryo ng Israel nang hindi nagbabayad ang Iran ng napakabigat na presyo para doon. Sa ngayon, hindi pa buo ang kabayaran na natanggap nila. Sige, may mga ulat na naghahanda ang Israel ng mga eroplano para sa isang malawakang ganting operasyon sa loob ng Iran. Maaring nasa runway na sila. Tama, narinig namin na nasa runway na sila. Pero may ulat din kaming narinig na nakita yon ng mga leader ng Air Force. Sinabi ni Trump na sasabihin niya kay Netanyahu na itigil na sila. Umatras sila bago pa ang pag-uusap kay Netanyahu dahil alam nilang walang go signal. Pero si Netanyahu at ang Air Force ay naghahanda para sa malaking ganting salakay. Kaya kung ano ang nakita mo, kung ano ang ginawa ng Israel, medyo simboliko lang yon kumpara sa kung ano sanang pwedeng mangyari. Sa tingin ko handang-handa ang Israel na bumalik sa isang sitwasyon ng ganap na digmaan laban sa Iran. Pero malinaw na ayaw iyon ni Trump. Ngayon, kasabay nito kung talagang gusto ni Trump na magkaroon ng isang napagkasunduang ayos. Para sa akin, ang ginawa ni Netanyahu ay ang pag-atake sa Deir ez-Zor, malapit sa Beirut, mga suburb nito, at mismo sa loob ng Iran. Nakakakita tayo ng mga pangsabog at targeted na asasinasyon sa Tehran. Sa totoo lang, mas nagiging posible ang kasunduan. Parang ang sinusubukang gawin ng Iran sa pamamagitan ng pagpapalayo-layo ng mga negosasyon na ito
ay gawing mas kaunti at mas kaunti ang posibilidad na bumalik si Trump sa military conflict. At ginagawa nitong mas malamang natataas pa ang mga hinihingi ng Iran sa mga negosasyon. Kapag mismong Israel ang naglalagay ng military pressure direkta sa rehimen ng Iran, doon mas natatakot at mas nagiging desperado ang mga Iranian na makipagnegosasyon at pumirma ng kasunduan. Kasabay nito, Alex, sinabi ni Pangulong Trump na handa na siyang ideklara ang ganap na tagumpay laban sa Iran sa susunod na 2 linggo. Panuuri natin ang clip. Sa tingin ko ay nananalo tayo sa laban na yan, pero talagang mananalo tayo sa susunod na 2 linggo kapag idineklara natin ang ganap na tagumpay. Magiging ganap na tagumpay ito. Mangyayari ito agad-agad at babagsak ang presyo ng langis. Kaya, Alex, posibleng ideklara ni Pangulong Trump ng US ang ganap na tagumpay sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos yon na maaring ilang araw o linggo na lang. Panuurin natin ang clip na yon. Meron tayong patuloy na negosasyon sa Iran at kasama ang Iran na hindi pa natitigil. Maaari tayong magkaroon ng ideya sa 1 o 2 araw at sa tingin ko, maayos naman ang takbo nito. Magtatagal ka ba ng 2 o 3 araw? O 2 o 3 linggo? 2 o 3 araw. Pipirma ka ng isang piraso ng papel. May magandang pagkakataon tayong magawa ito. Makakakuha tayo ng dokumentong pirmado na mas mabisa pa kaysa sa pambobomba. Based sa nakita natin, hindi ko talaga nakikitang malamang ang kasunduang ito. Sa totoo lang, kabaligtaran pa. Sa tingin ko, ang nakita natin ngayon ay biglaang pagsiklab na nagpapakitang hindi pa tapos ang digmaan at posibleng bumalik tayo sa mga paulit-ulit na pagsiklab. Sa iba't ibang front ng digmaan tulad ng Gaza, Lebanon at Iran, maraming labanan ang sumiklab at matagal na itong nangyayari. Alam mo, kung babalikan mo ang mas naunang bahagi ng digmaan, maaalala mong pinaslang ng Israel si Ismail Haniyeh na isa sa mga pinuno ng Hamas, ang hepe ng Hamas Politburo. Nasa Tehran siya para sa libing ng presidente ng Iran na namatay sa pagbagsak ng helicopter. At pinaslang siya ng Israel sa isang compound na pinoprotektahan ng IRGC sa loob ng Tehran nang dumating siya para sa libing na yon. At hindi nagtagal pagkatapos nun, nagkaroon ng asasinasyon kay Hassan Nasrallah sa loob ng Beirut at sa kanyang punong tanggapan sa ilalim ng lupa. Nangyari ito habang papunta si Netanyahu sa United Nations para magtalumpati. At pagkatapos, ano nangyari? Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng direktang pag-atake ng Iran sa Israel. Unang beses na nangyari yon. Nagkaroon ng malaking paglala dahil dati ay proxy war lang ito. Alam mo, ang Hamas, Hezbollah, at mga Houthi ay nagpapaputok sa Israel. Pero wala pang ballistic missiles na diretsong mula Iran papuntang Israel. Iyon ay noong Oktubre ng 2024. Noong Abril, muling nagkaroon ng tensyon nang magpadala sila ng ballistic missiles. Tandaan, matapos ang unang ballistic missiles, nag-targeted strike ang Israel at tinamaan ang ilang air defenses sa Iran para ipakita na kaya nilang umatake mula sa ganoong kalayuan gamit ang kanilang air force. Tagumpay ang atake pero hindi ito naging sapat na panakot. Makalipas ang ilang buwan, muling nagpaputok ng ballistic missiles ang Iran. At pagkatapos, syempre, nagkaroon ng 12 araw na digmaan kung saan inatake ng Israel ang mga nuclear facilities sa loob ng 12 araw. Sa loob ng 12 araw, nagpaputok ang Iran ng ballistic missiles pabalik sa Israel hanggang pinatigil ito ng US gamit ang Operation Midnight Hammer at mga bomber na B-2 na tumama sa Fordo nuclear reactor. At iyon ay, alam mo, isang malaking pagsiklab ng labanan. Pero hindi pa yon ang pinakamalaking labanan hanggang sa nangyari kamakailan noong Pebrero na naging 6 na linggong Operation Epic Fury na pinangunahan ng Estados Unidos. Oo, si Trump at yon. Alam mo, naramdaman niya na sapat na ang 6 na linggo. Pero andyan pa rin ang rehimen. Di natin alam kung may ilan pang linggo ba na talagang makapagpapatalsik sa rehimeng ito. Itigil na natin ang pagkalugi at suriin kung sapat ang pressure sa mga Iranian para pumirma sila ng kasunduan. Ngayon, ang palaging sinasabi ni Netanyahu sa buong labanan sa lahat ng panig ay ang tanging paraan para makamit mo ang isang napagkasunduan sa iyong mga kaaway ay habang may putukan. Akala ni Trump sapat na ang banta ng putukan, pero hindi pala. Baka mas malaki pa sana ang tsansa ni Trump makakuha ng kasunduan kung patuloy pa ring nagpapaputok ang Amerika at Israel. Hindi yan ang pinili ni Trump. Ano ang nakikita natin bilang resulta?
magkakaroon ng mas matinding tensyon. Natutunan natin na hindi pa tapos ang digmaan. Malaki ang posibilidad ng dagdag pang paglala ng tensyon. Ipinakita ng Iran na hindi sila basta-basta makikinig sa Pangulo ng Estados Unidos, na sila ay kaaway ng Pangulo ng Estados Unidos. Hindi hahayaang idikta ng Israel ang kanilang seguridad ng iba, kahit ng kaibigan o ni Pangulong Trump, at gagawin ang sa tingin nilang makabubuti sa kanilang estratehikong interes. Lalo nitong pinapalakas ang posibilidad na ang banta mula sa Iran ay maging katulad ng Hamas at Hezbollah, kung saan may malalaking operasyon, may pansamantalang tigil, may mas mahahabang pahinga, may mas maikling operasyon, may biglaang paglala, may tigil putukan, at pagkatapos ay magsisimula ulit. Kaya ang posibilidad na ang karagdagang paglala, karagdagang kampanyang militar, sa tingin ko ay tumaas dahil sa mga nangyari nitong nakaraang 3-6 na oras. Alex, ngayong umaga kumalat sa Israeli media ang pahayag ni US Vice President J.D. Vance na mangyayari ang kasunduan kahit tutol ang Israel. Panuurin natin ang clip na ito. Maraming magkaparehong interes ang Israel at Estados Unidos, pero may mga pagkakataon ding magkaiba ang interes natin. Sa tingin ko, malinaw na sinabi ng Pangulo na bagamat may layunin ng Israel, ang pangunahing layunin ng Estados Unidos sa Iran ay tiyakin na hindi ito magkakaroon ng sandatang nuklear. At sa totoo lang, dahil sa mga nangyari nitong mga nakaraang buwan, pero lalo na nitong nakaraang 1.5 taon, nagawa nating magkaroon ng sapat na pagkakataon kung saan naniniwala ang Pangulo at sang-ayon ako sa kanya na maari nating makamit ang pangmatagalang kasunduan tungkol sa nuclear deal ng Iran. Ngayon, maaring magustuhan yun ng Israel, maaring hindi nila magustuhan yon. Pero sa pinakaugat, naniniwala kami na ito ang pinakamabuting interes ng Estados Unidos ng Amerika. Una, Alex, ang pangunahing interes ng Israel, gaya ng Estados Unidos, ay tutol sila sa Iran na may sandatang nuclear. Pero may iba pa tayong interes. Ang banta ng ballistic missile at rehimen sa Iran ay hindi natin dapat ipasa sa susunod na henerasyon. Ano masasabi mo sa komento ni J.D. Vance? Sa tingin ko, malinaw na makikita mo dito na may mga pagkakaiba ng opinyon sa loob ng administrasyon ng US. Narinig natin ang mga ulat, halimbawa na si Kalihim ng Estado, Marco Rubio, ay naging napaka-instrumental sa pagkumbinsi sa Pangulo. May buong karapatan at responsibilidad ang Israel na gumanti sa Iran nang magpakawala ang Iran ng ballistic missile sa Israel noong Linggo ng gabi. Makikikita mo na si J.D. Vance ay naniniwalang hindi natin kailangang sumali sa digmang ito. At sa tingin ko, si Vance ay nagmumula sa panig na ito na mas malapit sa tinatawag mong isolationist camp sa Estados Unidos. May mga usap-usapan na si Vance ang siyang nangunggumbinsi sa Pangulo na tapusin agad ang labanan. Samantalang sina Rubio, Hegseth at lalo na si Mike Huckabee na siyang US Ambassador sa Israel ay nagtutulak para sa mas malawak na operasyong militar ng US laban sa Iran. Kaya dapat mo ring itanong kung ano ang mangyayari pagkatapos ng Pangulong ito. Nakakaintriga rin panuurin ang clip na yon. At nakita mo sa B-roll na tumatakbo dito sa kabilang bahagi ng screen katabi ni J.D. Vance. Iyon ay isang pagpupulong na naganap bandang bagong taon sa Mar-a-Lago, hindi sa White House. Nandun si Pangulong Trump, Marco Rubio at Hegseth. Wala si J.D. Vance, ngunit hindi mo talaga mapapansin sa mga clip. Pero alam mo, sa tingin ko, hindi talaga kasing lapit ni Vance kay Netanyahu kumpara kina Trump at lalo na kina Rubio at Hegseth, kahit na sinubukan ni punong ministro Netanyahu na maglaan ng oras at effort sa relasyon na yon. Pero makikita mo na may iba't ibang kampo sa loob ng administrasyon. Kaya tama ka na, sinasabi niya na ayaw ng US at Israel ng nuclear na Iran dahil yon ang pangunahing interes nila. Ano pa ang ibang interes ng Israel bukod sa walang Iran na may sandatang nuclear at hindi inaatake ang Israel ng mga teroristang proxy ng Iran? Kung wala ng proxy na terorista sa mga hangganan ng Israel at hindi nabanta ang Iran dahil wala na itong nuclear weapons at ballistic missiles, wala nang problema ang Israel. Ano pa ang mga layunin ng Israel bukod doon? Makikikita mo na hindi lang Israel ang target ng Iran at mga proxy nitong terorista, kundi buong gitnang silangan ay binabantaan pa rin nila kahit ngayong linggo. Muling umatake sila sa Bahrain at Kuwait. Kagabi lang, nakita natin na may mga proxy ng terorista mula Iraq na konektado sa Iran na umatake sa mga base ng US sa Iraq. Kaya itong rehimen dito sa Iran ay siyang nagpasimuno ng kaguluhan sa buong gitnang silangan. Ginulo nila ang Iraq,
ginulo nila ang Syria, ginulo nila ang Lebanon, ginulo nila ang Gaza, ginulo nila ang Yemen. Pinapaputukan nila ang United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Qatar at ang mga Saudi. Mayroong isang misil mula sa mga Houthi sa Yemen na isang bansang ginulo ng Iran na bumagsak sa Saudi Arabia habang papunta ito sa Israel. Sinasarado nila ang mga pandigdigang daanang pandagat sa kipot ng Hormuz. Bawat layunin na meron ng Israel kaugnay sa Iran ay dapat maging layunin din ng Estados Unidos at ng lahat ng iba pang mga bansa sa gitnang silangan. Alex, oo gaya ng sinabi mo kaninang umaga, nagpapaputok pa rin ang mga Houthi sa Israel. Kaya tuloy pa rin yon kahit anong uri ng tigil putukan ang meron tayo sa Iran ngayon. Kasabay nito, kagabi sa telebisyon ng Israel, sinabi ni Punong Ministro Netanyahu na kung muling paputok ang Iran, gagamitin ng Israel ang napakalakas na puwersa at maaaring ituloy ang planong binawi sa huling sandali. Sa nakaraang 24 na oras, sinubukan ng Iran at Hezbollah na ipilit sa atin ang isang bagong kasunduan. At ang kasunduang ito ay hindi katanggap-tanggap at hindi ko matatanggap. Akala nila magpapaputok sila mula Lebanon at Iran papuntang Israel at hindi tayo gagalaw. Hindi yon nangyari at hindi rin yon mangyayari. Hindi habang ako ang namumuno. Sa tingin ko, si Netanyahu ay nasa alanganin tulad ng nararamdaman ni Trump. Dapat tingnan ang mga panloob na konsiderasyon. Alam mo, para kay Pangulong Trump, bakit siya umatras sa pagiging matindi na ipinakita niya nung 6 na linggong kampanya? Sinabi niya na ito na ang katapusan ng rehimen sa Iran at tinawag ang mga Iranian na dumating na ang kanilang sandali ng kalayaan. Pinilit talaga niya, sa palagay ko, na makuha ang Iran na walang nuklear at iba ang namumuno. Anong nangyari? Sa tingin ko, gumamit ang mga Iranian ng isang napakatalinong estratehiya ng pagpapaputok sa lahat ng ibang bansa sa gitnang silangan. Kung saan pinipilit nila si Pangulong Trump na itigil ang digmaan. Na isinara ng Iran ang kipot ng Hormuz na naglalagay ng presyur sa ekonomiya sa lahat ng bansa sa Persian Gulf, pati na rin sa iba pang mga bansa sa buong mundo na umaasa sa langis na nagmumula sa Persian Gulf, na nagbanta ang Iran na tatamaan ang mga pasilidad ng enerhiya. Tinamaan pa nila ang ilang pasilidad ng enerhiya sa paligid ng Persian Gulf at gitnang silangan. Kaya alam mo, ipinapakita ng Iran na kaya nilang gamitin ang kanilang impluensya para maglagay ng pressure sa Pangulo at sa Presidente. Kasama na rin ang panloob na pressure dahil hindi talaga popular ang digmaan. Siguradong ayaw ng mga demokratiko na magkaroon ng digmaan laban sa Iran. Tandaan, ang mga demokratiko ang nagtutulak na bigyan ng pera ang mga Iranian, kaya kabaligtaran nito ng kampanyang militar ng Amerika. May mga tao rin sa mas isolationist na panig tulad ng MAGA sa US Republican Party na nagsasabing ayaw namin ng digmaan sa gitnang silangan o ng walang katapusang digmaan. Kaya pressured si Trump na pababain ang presyo ng gasolina at itigil ang digmaan dahil sa nalalapit na midterm election. Ngayon, si Netanyahu ay papalapit na rin sa halalan sa katapusan ng Oktubre, tama? At kung matatapos ang digmaan dito at ang Iran ay magmumukang o kahit magmuhang panalo at malakas, na sila ang nagdidikta sa Estados Unidos na patuloy pa rin silang nagmamadali tungo sa kakayahang nuclear. Hawak pa rin nila ang highly enriched uranium, kaya mukhang nabigo si Netanyahu. Kaya kahit na si Netanyahu ay kailang sa ilang paraan, hindi ko alam kung tama ang salita, ayokong sabihing sunod-sunuran. Pero alam mo, kailangan niyang kumuha ng parang isang magalang na posisyon sa Pangulo ng Estados Unidos. Tiyak, dahil hindi mo makakamit ang mga nagawa sa 6 na linggo ng labanan na yon kung wala ang Estados Unidos. Dapat ipakita ng punong ministro na siya ang namumuno sa digmaan at patuloy itong isusulong hanggang magtagumpay ang Israel. Ito ay isang punong ministro na nagsalita tungkol sa ganap na tagumpay at tiyak na nasa posisyon ka na hindi ito ganap na tagumpay. Tama ba? Ang laban sa Hamas ay hindi ganap na tagumpay laban sa Hezbollah. Hindi ito ganap na tagumpay. At malinaw mong nakikita dito laban sa Iran, hindi ito ganap na tagumpay. Kaya si Netanyahu ay may sarili niyang mga konsiderasyon sa loob ng bansa at siya ay medyo naiipit na yon. Kailangan niyang ipakita na malakas tumugon ang Israel. Kailangan niyang pamahalaan ang komplikadong relasyon na yon kay Pangulong Trump.
at ipakita rin sa mga Israeli na siya ay patuloy na matatag at may kontrol. At sasabihin ko sa iyo na alam mo, noong gabi ng Linggo, nakita natin ang unang mga pag-atake ng Iran, ang unang mga ballistic missile. At kakaunti lang yon sa simula. At maraming kaba sa Israel, hindi dahil nagpapaputok ng ballistic missiles ang Iran at kailangan magtago ng mga Israeli sa mga silungan. Handa namang gawin yon ng mga Israeli. Ang kaba ay tungkol sa kung tutugon si Netanyahu. Kasama ng masasabi ko, alam mo, lahat ng tao sa mga channel na karaniwan kong kinakausap, lahat ay iginigiit na kailangan tumugon si Netanyahu. Kailangan tumugon si Netanyahu ngayon. At ito ay bahagi ng... Ang problema rin sa pagharap sa mga digmaan na ito ay nabubuhay tayo sa walang tigil na siklo ng balita sa multimedia at social media, 24 oras sa isang araw at 7 araw sa isang linggo. Dito, kung saan nakikita ng lahat, una, ang mga ballistic missile at ang mga galaw. At nakikita rin nila ang mga tweet, mga post sa social media, mga panayam sa media, at pati na rin bawat komentarista ay sabay-sabay ding nagkokomento habang nangyayari ito. Sa Telegram, WhatsApp group at X, lahat nagsasabi kung ano ang dapat mangyari ngayon. Sinusubukan kong kumbinsihin ang ilang matataas na tao. Sabi ko, kailangan ninyong maghintay. Dahil hindi agad-agad ito nangyayari. Kung sumagot ang Israel kinabukasan, pareho lang kahit 3 o 5 oras silang mas maagang tumugon. Tama ba? Kaya meron kang ganitong kaba tungkol sa kung ano ang mangyayari sa mismong sandaling ito na hindi mo pa naranasan sa kahit anong digmaan o labanan sa kasaysayan. Tama ka, handa ang mga tao sa Israel na manatili sa bomb shelter kahit 1 linggo o buwan, basta't hindi na ito ipasa sa susunod na henerasyon. Kasabay nito, sinabi ni Ministro Miki Zohar ngayong umaga sa Israeli radio, 103 FM na kapag muling nagpaputok ang Hezbollah sa mga komunidad ng Israel, agad tayong gaganti at aatakehin muli ang dahiya sa Beirut. Babala niya, subukan ulit tayo ng mga Iranian. Ayon sa kanya, binago ni Netanyahu ang patakaran at nilinaw na kapag sinaktan tayo ng Iran, gigibain natin sila. At sa totoo lang, ngayong umaga, naglabas ang IDF ng mga kautusan sa paglikas para sa ilang lugar, ilang mga kapitbahayan doon sa Lebanon bilang paghahanda sa posibleng mga pag-atake. Kaya tulad ng sabi mo, malayo pa ang katapusan ng digmaan. Kahit may mga usapang negosasyon o kasunduan sa kapayapaan sa Iran, anuman ang ibig sabihin nito sa susunod na mga araw o linggo. Kahit na yon, matapos ang 12 oras, nagpapahiwatig ang Israel at nagliligtas ng buhay sa pagsasabi sa mga tao na lumikas. Lagi namang pinupuna ng ibang Israel, tingnan ninyo, pinipilit ninyong lumikas ang mga tao. Totoo, nililigtas nito, buhay nila, pero hindi yun ang punto. Ang punto ko ay patuloy pa rin tayong sumusugod sa Lebanon at naghahanda pa rin gawin yon kahit habang nag-uusap tayo rito. Sa tingin ko, mahalagang maintindihan kung ano ang nangyari dito. Sinabi ng Iran na ang kanilang paglala ay dahil umaatake ang Israel sa loob ng Lebanon. At ang ginagagawa ng post ni Ambassador Leiter at ng iba pa ay sinusubukan nilang likayin ang pananaw na ang laban ng Israel sa Lebanon ay walang kinalaman sa tigil putukan ng US sa Iran. Ang Iran ay particular na ginagamit ang Lebanon at ang Hezbollah bilang proxy na sumasalakay sa Israel, lalo na para subukang lumika ng hidwaan sa pagitan ni punong ministro Netanyahu at Pangulong Trump. Tama ba? Gusto ulit ni Trump ng tigil putukan sa Iran. Sagot ng Iran, hindi kami magpapaputok. Sinabihan nila ang kanilang proxy, oy, magpaputok kayo ng ilang drone, magpaputok kayo ng ilang rocket laban sa Israel. Alam mo na, subukan lang at tingnan kung hanggang saan kayo makakarating, tapos tingnan kung paano tutugon ng Israel kapag gumantay sila ng todo laban sa teroristang grupong katabi nila. Pagkatapos, sasabihin ng Iran, kung aatakihin ninyo ang Lebanon, kung aatakihin ninyo ang Hezbollah, hindi tayo magkakaroon ng tigil putukan. At hindi lang yon, kung lusubin nyo ang Beirut na base ng Hezbollah, aatake rin kami. Sinabi ni Trump sa Israel na dahilan sila kung bakit nagpapaputok na yon ang Iran. Kaya sa tingin ko, ang sinusubukang gawin ni Netanyahu ngayon ay talagang tuso. At ito ay, alam mo, bahagi ng pamamalakad niya sa digmaan, sigalot at administrasyon ay ang paghiwalay ng digmaan ng Israel sa Hezbollah.
At ang mga usapan tungkol sa normalisasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon mula sa tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos na kinabibilangan ng Israel at ng Iran mismo. Kaya makikita mo agad pagkatapos nun na sinabi ng Israel, sige, hindi namin ilulunsad ang malaking operasyon laban sa Iran. Palalalain namin ang mga pag-atake sa loob ng Lebanon. Nang binanggit mo ang babala sa paglikas, ito ay para sa lungsod ng Tiro sa baybayin ng Mediterranean. Ang Tiro ay lungsod na karamihan ay Kristiyano. At ang nakita mong nangyayari doon ay ang Hezbollah ay aktwal na kumikilos ngayon mismo sa loob ng isang Kristiyanong lungsod dahil sa ilang mga dahilan. Una, iniisip nila na hindi aatake ang Israel sa isang Kristiyanong lungsod dahil Kristiyano si Pangulong Aoun at gobyerno ng Lebanon. Iyan ay bahagi ng paraan kung paano nakaayos ang estruktura ng pamahalaan ng Lebanon na ang presidente ay laging kailangang isang Kristiyano. Kung ganoon, kung ang Israel ay makikipagnegosasyon sa Kristiyanong paksyon sa Lebanon at umaatake sa Kristiyanong lungsod. Kaya umaasa sila na magagalit si Aoun sa Israel at hindi magno-normalize. Dahil ang pinakaayaw ng Iran ay ang makipagnegosasyon ng Israel sa gobyerno ng Lebanon at mag-normalize sa kanila. At mula sa pananaw ng PR, masama ang tingin kapag ang mga Hudyo ay umatake sa mga Kristiyanong lugar. Eksakto. Ginagawa nila itong isang international na PR campaign laban sa Israel. Tingnan niyo kung ano ang ginagawa namin sa mga Kristiyano sa gitnang silangan. Mas maganda ang buhay ng mga Kristiyano sa Israel kaysa sa ibang bansa sa gitnang silangan. Tama, at yan mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit sinasabi ng Israel sa mga Kristiyano, pakinggan nyo, kailangan naming kumilos dito. Naiintindihan nyo kung bakit? Lumabas kayo ng inyong mga bahay dahil ayaw naming may mamatay sa inyo. Gusto naming linisin ang infrastrukturang terorista dahil nakita naming paulit-ulit na tulad ng Hamas, gumagawa ng mga lagusan sa ilalim ng lupa ang Hezbollah. Ginagamit nila ang mga pribadong bahay bilang imbakan ng mga armas at mga rocket. Bukod pa rito, maaari rin nilang gamitin ang mga paaralan at iba pang pampublikong pasilidad. Kaya, alam mo, kailangan ng Israel na mag-ingat, ilayo ang mga sibilyan upang labanan ang mga terorista. Ngayon, sa loob ng Lebanon, medyo iba ang sitwasyon kumpara sa Gaza. Sa Gaza, halos magkapareho na ang populasyon at ang Hamas. Walang tunay na oposisyon sa Hamas sa Gaza Strip. Lahat sila ay Sunni Muslim at bumuto para sa Hamas. Pati mga pamilya nila ay miyembro ng Hamas. Kapag tinatanggal ng Israel ang mga pangunahing leader at mid-level na leader ng Hamas, alam mo, may mga bagong tao lang mula sa Gaza na pumapalit sa pwesto at kumukuha ng mga baril. Sa loob ng Lebanon, iba ang sitwasyon kung saan ang Hezbollah ay isang Shiite na teroristang organisasyon. Ang Shiite sa Iran ay sumusuporta sa Hezbollah at mumubuo na isang katlo ng populasyon. Ang mga Sunni Muslim na halos isang katlo rin ay hindi sumusuporta sa Hezbollah. Isang katlo ng bansa ay Kristiyano at hindi nila sinusuportahan ang Hezbollah. Kaya alam mo, nasa pinakamabuting interes ng mga Kristiyano at Sunni sa Lebanon na mas pahinain pa ng Israel ang Hezbollah. Alex, hindi kailanman nakakabagot. Hindi talaga nakakabagot sa bansang ito para sa ikabubuti man o ikasasama. Talagang hindi nakakabagot lalo na nitong nakaraang 2 taon at kalahati mula nang magsimula ang pinakabagong yugto mula sa massacre noong Oktubre 7 hanggang sa kasalukuyan. Walang duda na mas malakas na ang ating posisyon ngayon at sana ay magpatuloy tayong palawakin ang mga operasyong ito para mapigil ang banta laban sa atin, maging Hezbollah, Hamas, Iran o alinman sa mga banta na ito. Manatiling nakatutok sa Jerusalem Minute sa JNS TV. Espesyal na edisyon ito. Ako si Josh Haston, korespondente ng JNS News, kasama si Alex Trayman, CEO. Siguraduhin ninyong tignan ang lahat ng kamanghamanghang nilalaman na inihahatid ng JNS TV. Bigyan ninyo kami ng super thanks at mag-subscribe, lalo na ngayon. Bisitahin ang jns.org para sa mga balita tungkol sa Israel, gitnang silangan at sa buong pamayanang Hudyo sa buong mundo. Magandang linggo! Magkikita tayong muli sa susunod na linggo sa Jerusalem Minute sa JNS TV.